Ito ay napakahalaga. Napakahalaga para sa akin, ha? Ewan ko para sa inyo, pero para sa akin, napakahalaga kasi dito ako natuto, dito ako lumalim, at dito ko naranasan ang Panginoon sa pamamagitan ng pakikinig ng salita niya. Pagsunod, pakikinig ng salita ng Diyos. Noon, nung bago-bago pa lang ako, ang gusto kong nagpe-preach na marinig, ang gusto kong naririnig na magmensahe o mag-preach, para sa akin lang yung medyo may may edad na. Bakit? Bakit? Wag mo na kayong tumawa, wala pa eh. Bakit? Kasi para sa akin, yung medyo may edad na, mas marami ng karanasan. Pero yun yung bagay na, yun yung bagay na nasa isip ko na isang pagkakamali. Kasi hindi porket bata, hindi porket pangit, hindi porket maliit, hindi porket maganda, o kung sino pa man yung tatayo sa harapan, ay hindi kayang mag-share ng salita ng Diyos. Kasi doon talaga malalaman kung paano kikilos sa buhay ng isang tao ang Panginoon. Kasi kahit bata ka pa, kung talagang sumusunod ka sa Lord, mararamdaman mo yon. Kahit bata ka pa, kapag will mo talaga na ma-share ang salita ng Diyos at maraming maligtas, mararamdaman ng bawat nakikinig yan. Kaya doon ako nagsisisi sa isip ko na, ay ayoko dyan kasi bata pa yung preacher dyan. Yun talaga yung pinagsisisihan ko. Kasi, nung mga panahon na yun, naghahanap pa ako ng mga mag-share sa akin na mas mapapaliwanagan ako. Pero habang tumatagal ako sa church na to, doon ako mas lumalago, mas lumalalim. Pero, yung mga nagsasalita dito sa harapan, halos mas bata pa sa akin, sa totoo lang. Doon nawala yung pride ko, doon nawala lahat kasi alam ko na sa mga taong nagsasalita dito sa harapan, hindi man ganun kadaling mag-share ng Word of God. Hindi man ganun kadali na humarap sa inyo, pero dahil sa grace, sa grasya ng Lord, tumatayo silang lahat dito. Kaya sa lahat ng mga nagpipreach, maraming salamat sa inyo kasi andito ako at patuloy na lumalago, patuloy na natututo. At ito talaga yung ginagamit ko bilang panangga sa mga bagay na nangyayari sa buhay ko. Kaya, church, wag po nating tingnan kung sino yung tatayo. Hingi po tayo ng guide sa Banal na Espiritu, sa Lord, para lahat ng lalabas sa bibig niya, matututo tayong lahat. At mararamdaman natin yung presensya ng Lord sa pamamagitan ng mga salitang ngayon. Kaya hindi ko na po papatagalin pa. Maging excited po ang lahat. At isang tanong ulit. Excited na po ba kayo? Yes! Sige nga, itaas ang hinliliit. Sa paa. Sige. Hindi ko na po patatagalin pa. Tatawagin ko na po ang maghahatid ng mensahe mula sa Panginoon sa pamamagitan po ni Sis Althea May Hakla. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ako ay nagagalak dahil minsan tayo ay may mga kahinaan, may mga pagkukulang, pero ang Diyos pa rin ang siyang pumipili sa atin, di ba? At isang karangalan na muling makatayo dito. Kasi sa totoo lang, hindi ko talaga gustong tumatayo sa harapan kasi mahihain ako dati. Pero pag ikaw ay may Diyos na, yung hiya ang mahihiya.
Kaya ikaw ay tatayo talaga. So ngayon, wala na tayong paligoy-ligoy pa. Tayo ay dumako na sa salita ng Panginoon. So ngayon, ang ating tema, patuloy pa rin ang ating tema na pinamagatang Watch and Prepare. Living alert in the sleeping world. So doon pa rin tayo magpo-focus sa Luke chapter 21 verse 36. Luke, okay. Luke 21 verse 36. Sabi dito, be always on the watch, and pray that you may be able to escape all that is about to happen, and that you may be able to stand before the Son of Man. So ano nga ba ang ibig sabihin ng watch? Yun lang ba yung nakatitig sa'yo? Yun ba yun? Yung kailangan dilat yung mata, yun ba yun? Yung ibig sabihin ng watch? So tignan po natin kung ano ibig sabihin ng watch. Watch, ibig sabihin, to look at attentively. So yun, dapat attentive ka. Hindi ka lang yung kasi may mga tao na tumitingin pero lutang. So sana hindi tayo ganun sa word ngayon, no? Kunwari tumitingin kayo sa akin pero lutang ng isip. 'Di ba? To pay attention, no? And be careful. To keep under observation or guard. To wait and observe what happens. So dapat hindi lang sa Word of God ngayon, kundi mas lalo pa nating i-dig deeper kung ano ibig sabihin ng watch. So, ang ipo-focus natin na topic ngayon sa verse is yung about watch. So, pero bago ang lahat, tayo po muna ay yumuko at manalangin. Panginoon, pinupuri ka namin, O God, dinadakila at sinasamba. Maraming salamat sa pagkakataon na kami ay malaya pang makarinig na yung mga salita. Salamat sa lahat ng tagumpay. Salamat, Panginoon, dahil Ikaw ang nakakasiyasat ng nilalaman ng aming puso at isipan. May mga bagay man, Panginoon, na hindi nakikita ng mga tao, Lord God. Lahat ng pain, O God, na may mga pagsubok man, Panginoon, o meron man kaming mga ginagawa, God, na hindi niyo po kinakalugdan, na hindi nakikita ng iba. Pero Lord, salamat dahil sa pamamagitan ng iyong mga salita, nararanasan namin ang iyong pagmamahal. Ang iyong mga salita ang siyang nag-a-align sa amin, O God, nagbibigay sa amin ng liwanag sa landas, Panginoon, God, nang sa ganon, O God, ay makarating kami ng maayos, O God, sa patutunguhan namin, Panginoon. Kaya Lord, patuloy, God, na kaming nagpapakumbaba sa inyo, nababatid niyo po lahat, Lord, ng mga nilalaman ng aming puso. Patawarin mo kami sa lahat ng aming karumihan, kahinaan at pagkukulang, Panginoon, God. At Lord, hinihiling ko, Panginoon, na patuloy na gabayan niyo po ang bawat isa, Lord, sa pakikinig ng mga salita. Ihanda mo ang puso at isip namin, O God. At anumang mga distraction ng gawa ng kaaway sa lugar na ito ay winawasak po namin in Jesus' name, O God. Wala silang karapatan sa pagkakataong ito na kami ay i-distract, Panginoon, God. At Lord, dalangin ko, Panginoon, na sa aking pagsasalita, Lord, langisan niyo po ang aking bibig, Panginoon. Tulungan mo ako, Panginoon, na masabi ko ang dapat kong sabihin, O God, with boldness, O God, with faith, Panginoon. Tulungan mo ako, Panginoon, God. And Lord, may your spirit flow, Panginoon, sa gawain ito. And Lord, send your ministering angels to surround in this place, Panginoon. At dalangin ko, God, na kayo na pong bahala, Lord, na magtanim nito sa puso ng bawat isa at hindi nawa ito masayang, Panginoon, bagkos ito ay lumago, Panginoon, God, sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat, O God. Ito ang aming samot panalangin. In Jesus' name I pray. Amen. So bago po tayo magpapatuloy, may i-share lang ako sa inyo na isang dream ko last November. Alam ko sa mga youth is na-share ko na to sa kanila, pero maganda din na ma-share ko to sa pangkalahatan kasi
ito ay isang warning. So isang gabi, na naginip ako, so yung panaginip ko is umaakyat ako sa isang tore. Tapos habang ako ay umaakyat, nakita ko ang isang anghel. Tapos yung anghel na yon, may hawak siya na trumpet. Tapos habang hawak niya yung trumpet, malapit niya nang i-blow yung trumpet. At syempre bilang mga Kristiyano, alam naman natin na kapag na-blow yung trumpet, 'di ba, sa Book of Revelation is simula na 'yon ng matinding tribulation. At hindi 'yon maiiwasan ng mundong ito. So, nung time na 'yon, nung gumising ako, talagang lumuhod ako talaga kay Lord. Sabi ko kay God na, Lord, umiyak talaga ako noon kasi nga, hindi ko talaga super ganun ka-sure kung handa na ba talaga ako. Kung yung mga ginagawa ko ba is tama na ba yun? Or kulang pa? Paano yung pamilya ko? Paano sa church? Paano yung bansa namin? Ganun. Madami akong iniisip na kung dadating yung panahon na yun, sino kaya ang magiging handa? So, nung mga na yun, after ng dream na yun, patuloy pa rin na nagbibigay sa akin si Lord ng word. Which is, ang laging niyang binibigay sa akin is word na watch. Kahit saan talaga yun, kahit sa Facebook man, sa paligid, kung saan man ako patungo, lagi talagang pinapaalalahanan niya sa akin yung word na watch. So, sabi ko na, God, bakit ito yung word mo? Paano nga ba kami talagang mag-watch bilang mga Kristiyano? Kasi, syempre, may mga bagay na hindi natin alam. Hindi natin alam kung gaano ka-intense yung mga panahon na darating. Kung gaano katindi yung paghihirap, gaano katindi yung persecution at deception. Pero sabi ko, kung ito yung word mo sa akin, God, na watch, paano nga ba kami magwa-watch? So, ang binigay sa akin ni God is eagle. Yun lang talaga, picture ng eagle. So kaya yung ating first page kanina is eagle, at eagle din yan. So, kasi nga yun yung pag-aaralan natin. Watch like an eagle. So ano nga bang meron sa eagle? So sige, move forward na tayo. How to watch. Watch like an eagle. So, lahat naman siguro tayo, familiar tayo sa eagle, di ba? Kasi yun yung pambansang ibon natin, di ba? So, lahat naman, di ba? Tama? Familiar tayo. So, ngayon, pagbubulay-bulayan natin yung katangian ng isang agila. Bakit yun yung tinuro ni God sa akin na pagiging watchful? Yun yung ginawang halimbawa ni Lord na pagiging watchful. Noong time na yun na binigay sa akin ni Lord yung eagle, ni-research ko talaga siya, ano nga ba yung meron sa eagle? Bakit ito nga yung ni-reveal sa akin ni God? So, ito na yun. So, may 4 na bagay, dara-diretso na tayo, may 4 na bagay na matututunan tayo sa isang agila. So, sa pagiging watchful, watch like an eagle. Sige, next. Una, they have extraordinary vision. So, actually, yung vision ng isang agila, sobrang sharp daw ito. And they can see 4 to 8 times farther than humans. So, kahit sobrang layo, kitang-kita niya. At nakikita niya kahit sobrang liit na prey. Ibig sabihin yung hinahunt niya. Diba? Nakikita niya kaagad kahit sobrang layo nun.
Kaya sabi ko nga kung siguro malayo kami, kahit pores makikita talaga ng ng agila kasi sobrang sharp, pati yung kuto or sabi ko sa sobrang sharp niya. So ano nga ba matututunan natin dito? So dapat ganun din tayo, marunong tayong tumingin sa malayo. So yung mga agila, madalas tumitingin sila sa malayo Hindi lang sila nakatuon sa nakikita ngayon, kundi sa future din. Kaya nga yung iba, nagpapatuloy din sa kasalanan, temporary happiness, at pagko-compromise. Kasi hindi nila tinitignan na merong kalalagyan yun in the future. Meron yung eternal regret, eternal pain, and eternal punishment. So God sees everything. And dyan man si leader or si pastor or wala man, nakikita ni Lord lahat. Kaya madami ang taong nakakamiss ng mga magagandang bagay na inihanda sa bawat isa sa atin dahil nagsisettle tayo sa kung ano yung nakikita natin ngayon. So iniisip lang ng marami na okay lang yan. Ito ako komportable, dito ako masaya. Pero hindi mo iniisip yung future mo kung ano nga ba yung magiging consequence nun. Tapos bukod dun, dapat hindi lang din tayo tumitingin sa surface level. So, kung ang mga eagles is, di ba, sharp sila, hindi sila yung, di ba, dito lang sa malapitan, malayo sila tumitingin, talagang tagos na tagos talaga sa malayo. Dapat ganun din tayo, na hindi din tayo tumitingin lang sa surface level. But we also see in the Spirit. Kaya nga madami ang sumusuko ng mga Kristiyano kasi mas tinitignan kung ano yung nakikita ng physical na mata. Nakakalimutan natin na meron tayong totoong battle, and it is the battle in spirit. So ano nga ba yung mga battle na yun? So pwedeng temptation, di ba? Nag-i-struggle ka sa sin. Nandun din yung naglalaban kung susundin mo ba yung will ni Lord or yung own will mo. So sa prayer, di ba, minsan, pag nagpipray tayo, bigla tayong nadidistract. Nawawala ng gana. Okay naman kanina, pero biglang nawalan ka ng gana, di ba? May laban talaga doon. Meron ding discouragements minsan, ganun, may delays, dahil sa failures, sa mga unanswered prayers. Meron din yung faith mo natitest kasi nga may mga uncertainties. May mga hindi inaasahang pangyayari, mga imposibleng sitwasyon at mga kahirapan. At meron ding laban na tungkol sa sarili mo. Laban sa identity mo na iniisip mo na unworthy ako, ganyan. Kinokondem mo yung sarili mo, iniisip mo, I'm not good enough. I always fail, di ba? Minsan, pati rin sa waiting, nagkakaroon tayo ng impatience, frustration. At minsan, gusto nating i-take control yung mga pangyayari. At bukod pa doon, meron ding laban sa relationship. So, nagkakaroon ng misunderstanding. May mga offense, di ba? Na-offend, nagtatampo, di ba? Nagkakaroon ng conflict or division. Which is ito yung tactic ng kaaway. Para mag-fail ang isang Kristiyano, kailangan hindi nila malaman kung ano yung tunay na laban. Kailangan hindi nila nalalaman yung tunay na kaaway. Kaya minsan, talagang gumagawa ng conflict yung kaaway para ang magkaaway is yung tao versus tao. Instead na ang enemy natin is yung may ganon. Diba? Ang inaaway is yung tao, di ba? Though alam naman natin na minsan, mahirap din talaga na nasasaktan tayo kasi may ginawa siya na
hindi maganda. Pero, madalas na yun yung ginagawang tactics ng kaaway para makulong tayo sa bitterness, unforgiveness, di ba? Nawawalan tayo ng love sa isang tao. So, yun eh. So, kailangan para tayo ay manalo, we should know kung ano yung tunay na laban. Yun yung sa spiritual. At tunay na kalaban, yun yung devil. At paano lumaban. So, dahil in spirit to na battle, kailangan mapanlabanan natin siya in spirit. Hindi natin to mapagtatagumpayan kung in flesh tayo lumaban. So, dapat ganun yung mata natin. Tumingin tayo sa future at hindi lang tayo titingin sa kung ano yung nakikita ng physical na mata, hindi lang sa surface level, kundi talagang in spirit tayo tumingin. Kasi madami ang nadadaya dahil mali ang kanilang paningin. Mali na yung nakikita nila. So, ayun. Tapos, next pa nun is focus. Under sa, next Ayan pala. So, we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. Since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. So, kaya dapat dun tayo mas mag-focus sa eternal na bagay at sa mga hindi din nakikita, no? Kasi dinadaya din tayo minsan ng kaaway para mawala tayo sa focus. So next is, under sa extraordinary vision, focus. So ang mga agila is, matindi talaga yung focus nila kasi once na nakapag-target lock na sila, ito talagang aanuhin ko to. Itong isda na to or ano pa man, pag tinignan na nila yan, hindi na sila titingin sa kahit saan. Doon lang sila nakafocus. Kaya, nakukuha nila kaagad kung ano yung goal nila, di ba? Ganon sila katindi yung focus nila, hindi sila mabilis ma-distract. So sabi nga yan, when eagles lock onto a target, it does not look away. So tayo, no? Minsan, pag may pagsubok, ganon, may mga distraction na ganon, di ba? Madami talagang distraction sa totoo lang ang gagawin. Madaming distraction na gagawin ng kaaway. Kasi alam niyang nakakatakot ang mga taong focus, di ba? Kasi madaming nagagawa ang taong focus. Lalong-lalo na sa kaharian ng Diyos. At sila yung nakakarating talaga sa destination. So kaya kailangan focus tayo, 'di ba? Alam ng kaaway na mahirap talaga kalaban yung mga focus na tao. So, ano nga ba yung mga distraction? So, mga distraction is yung fears, 'di ba? Nagkakaroon tayo ng takot. Nagkakaroon tayo ng worries. Nagkakaroon tayo ng mga sitwasyon na hindi kaaya-aya, 'di ba? May mga nangyayari sa paligid. Or minsan, social media din, lalo-lalo na sa mga kabataan, di ba? Madalas na scroll down, di ba? Hanggang sa scroll down at lay down na sa bed. hindi na nakapag-devotion. So, puro na lang sa social media. Kaya, minsan, alamin din natin kung ano yung talagang distraction. Kailangan, huwag tayong pumayag na maaagaw yung focus natin sa ibang bagay kasi tayo yung matatalo. So, next is, sa Hebrews chapter 12 verse 2, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and the perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne. So, hindi ko sinasabi na
mawalan tayo ng pakialam sa mga nangyayari sa paligid natin. Pero we must focus on what really matters. We must focus on God, hindi sa tao, sitwasyon at nararamdaman mo. Kasi kaya nga madami ang nagba-backslide kasi nga minsan nagfo-focus sila sa tao or nagfo-focus sila sa sitwasyon at nagfo-focus sila sa nararamdaman. So minsan yun yung mga bagay na kailangan nating kailangan nating i-watch out. Kasi kung hindi tayo watchful sa ganun, pwedeng yun yung bagay na hahadlang sa atin para tayo ay magpatuloy sa Panginoon. So, next is pangalawa. So, eagles stay in high places. So, pag sinabi nating eagles stay in high places to observe and find rest. So, yung mga eagles, hindi sila sa baba nagpapahinga. Hindi sila dito sa ground. Hindi laging sa taas talaga sila. So, yung high place sa Bible pertains to God's presence. When we stay in the presence of God, we are automatically in the presence of God, diba? We are automatically in the high place. And when we are in the high place, the enemy cannot easily reach us. So yun yung high place natin, yung presence ni Lord. So dapat dun tayo laging nananatili. Dun tayo nagpapahinga kapag tayo ay nabibigatan, diba? Pag tayo'y nalulungkot, hindi pwedeng sa inuman, no? Hindi pwedeng sa mga kaibigan na nagbabad influence, di ba? Alam naman natin yon. Kailangan, kapag tayo ay nangihina, doon tayo magpapahinga sa presensya ni Lord. So, to stay in God's presence, patuloy tayong mag-pray, mag-worship, sa word ni Lord, devotion. Kaya paulit-ulit talaga yon na reminder ng bawat leaders. Kasi wag nating maliitin yon kahit yun yung mga basic na tinuturo namin. Yun yung talagang paraan para hindi tayo mawala sa presensya ng Diyos. At kapag wala tayo sa presensya ng Diyos, vulnerable tayo. Nakakatakot. Alanganin tayo. So, ito pa ang isa sa interesting part din sa agila. They avoid vulnerable positions before they rest. Samantalang, mga Kristiyano, di ba, natutulog kahit hindi nagpipray at nagde-devotion. So, madalas ganun, nilalagay natin ang ating sarili sa alanganin pag wala tayong prayer. So, yung agila hindi siya magpapahinga hanggat hindi siya nandun sa safe place talaga. Inaalam niya na nasa safe place siya. Pinoposisyon niya yung sarili niya sa safe place. Dapat ganun din tayo, di ba? Dapat sigurista tayo. Nilalagay natin yung sarili natin sa safe place. Yun yung presensya ni Lord. Lagi tayong magsusok sa presence ni Lord. So, dapat ganun. So, nawa ay wag nating maliitin yung pag-pray, pag-worship at pag-devotion. So, pangatlo, ayun. So, Psalm 91 verse 1, whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. So, ayun. Next, so pangatlo is they are alert. Alert. Yeah. Mukhang may natulog na ata dito, no? They are alert. So, eagles are highly aware, 'di ba? Lagi silang aware sa kung ano yung mga nangyayari sa paligid. Ito pala yung senses nila, their senses remain partially active. Even when they rest, they are awake
they awake quickly if there's a movement or sound. So, yung mga agila daw is, kahit nagpapahinga sila, alerto pa rin sila. Merong tinatawag sa science na, hemispheric sleep. Ibig sabihin, yung kalahati ng brain nila is tulog, kalahati ng brain nila is gising. At isang mata nila tulog, at isang mata nila gising. Kaya ganun sila ka-alerto kahit nagpapahinga, 'di ba? Papahinga sila kung meron mang movement or meron mang mga ingay sa paligid, mabilis nilang madedetect yon. So, ganun sila ka-alerto. At bukod doon, eagles are highly aware of what enters their space. So, alam ng eagle kung yung pumapasok sa teritoryo niya is kaaway or hindi. Diba? Ganun sila katindi, ganun sila ka-alerto. So, dapat ganun din tayo, no? We discern if this is from the enemy, this is from ourselves, or sa kaaway, di ba? Kasi nga, minsan, may mga nangyayari sa puso natin na minsan, nandun yung pride, di ba? Nandun yung sin. Kasi nga, minsan, hindi natin nadidiscern kaagad yung gawa ng kaaway, di ba? Kaya yun. So, kailangan ma-discern natin yung bagay na yun kasi mas titindi pa yung deception ng kaaway. So, sabi nga sa Proverbs 4:23, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. So, kaya kailangan i-guard natin. Ganun din yung agila eh. Gina-guard nila yung sarili nila. Kahit tulog sila or anong ginagawa nila, kahit basta nasa taas sila, lagi silang watchful kung may paparating na kaaway. So, para maiwasan natin din yung deception, yun nga, mas dapat i-sharpen natin yung discernment natin. Kasi, lalong-lalo na sa last days, yun nga, mas titindi yung deception ng kaaway. Na halos magkamukhang tama ang hindi tama at ang totoo at di totoo. Kaya madami talagang mafo-fall pag hindi tayo handa. So meron ngang false prophet, di ba? Nasa Bible na rin yun. May mga magpapakita ng signs and wonders, mga himala. Di ba? Lalong-lalo na ang mga Kristiyano, minsan uhaw din dun sa mga himala na bagay. Pero minsan, pwedeng yun yung deception ng kaaway. Kaya kailangan mahalagang alamin natin, ano nga ba ang buhay nito? Kasi pwedeng gumagawa siya ng signs and wonders, pero hindi naman siya nagbe-bear ng good fruit. Hindi siya galing kay Lord. So, meron ding mga false messiah. Meron na yan kahit ngayon, may mga nagsasabi na sila daw si Kristo, sila yung maliligtas, sila yung tagapagligtas. Di ba? May mga false religions din. At hindi lang yon. Sa loob din ng church, meron ding mga deception na nangyayari. So possible, so kailangan aware din tayo sa bagay na ito kasi pwedeng ginagawa na natin to, pero hindi tayo ganon ka-aware. So una, church activity without intimacy. So, di ba, puro tayo church, puro tayo gawain, ang tindi ng gawain, no? Lahat ng gawain, inatinan mo na. Pero, yung intimacy mo kay Lord, wala. Wala yung pag-ibig mo kay Lord, di ba? Akala mo okay ka pa. Kasi nga,
minsan madali kasing madaya kapag laging pumupunta sa church. Pero hindi ibig sabihin na kapag lagi kang pumupunta sa church, is okay yung kondisyon ng relasyon natin sa Panginoon. Tayo lang nakakaalam nun at si Lord, di ba? Kung okay ba tayo sa harapan niya, kung nanlalamig na tayo or hindi, di ba? Kung naglalagablab pa ba yung passion natin, yung love natin sa Panginoon. So, kaya kailangan huwag tayong papadaya sa ganito. So, bukod pa doon sa church activity without intimacy, twisted teaching. So, may mga sobrang, pag pinakinggan mo, biblical naman siya. Pero, nawawala na yung repentance, nawawala yung holiness at cross sa mismong preaching, di ba? So, bukod pa doon, ito din, grace without repentance, di ba? So, iniisip natin na God is love. God is gracious, di ba? Kaya, sinasabi ng iba, okay lang yan, patuloy ako sa kasalanan, di ba? Kasi nga, naintindihan naman ni Lord din na hindi ko pa talaga kayang bitawan yung kasalanan na ito. Naintindihan ni Lord na mahina pa ako sa ganitong bagay. Tama, naiintindihan ni Lord. Naintindihan ni Lord yung lahat ng bagay, pero hindi pwedeng gamitin natin yung grace niya para magkaroon tayo ng lisensya para magkasala. Kasi, ang tawag kasi na, di ba, pag sinabi nating repentance, it is, ibig sabihin na change of heart. So, kung nandun ka, hindi lang yun na humihingi ka ng sorry. Na, Lord, patawarin mo ako, Lord, sa lahat ng mga pagkakasala ko, yun. Pero mga ilang araw, balik ulit. Ang tawag doon, remorse. Dinamdam mo lang kung ano yung ginawa mo, pero hindi talaga nagbago ang puso mo. So, ang repentance, ibig sabihin ng repentance, pag nag-repent ka, change of heart ang tawag doon. Nagsisisi ka, pero meron ding action. Ito, mixture of worldliness. So, half-half lang yung katawan, half body dito sa church, at half body sa mundo. So ibig sabihin dito is, nagko-compromise ka. May mga worldly things, di ba? Alam naman natin yung mga worldly. At alam na rin natin yung mga impluensya ng mundo. Pero, isipin mo na, hindi naman nakikita ni leader. Hindi naman nakikita ni pastor. Okay lang yan, wala namang nakakita sa akin. Pero, nakikita tayo ni Lord. So, darating ang panahon na kung tinatago mo yan ngayon, i-reveal din yan ni Lord. Diba? Kaya kasi hindi tayo para sa world, para tayo sa kaharian ng Diyos. Hindi pwedeng laging bisyo or laging kaibigan, ganun. Kailangan hindi tayo nakikihalo doon sa worldliness. So, hindi tayo nagko-compromise. Na iniisip mo na, okay, mag-serve ka para isipin ng lahat na banal ka, kunwari, tumatayo ka, pero ang buhay mo, nandun ka pala sa world, no? Pagpasok mo sa church, banal ka. Paglabas mo sa church, nag-iibang anyo ka na. So, hindi tayo ganon. Hindi tayo nag-iibang anyo. So hindi tayo every Sunday lang, every Sunday holy or every Sunday na kay Lord, di ba? Dapat every day para tayo kay Lord. So, bukod pa dun, hindi lang yung worldliness, meron ding tinatawag na hypocrisy. Ito yung iniisip mo na you are better than others. No? Na lagi mo inaano na, mas banal ako dyan. Mas mabait ako dyan, mas humble ako dyan, di ba? Yun yung pero yun yung mga taong hindi talaga sinisiyasat ang nilalaman ng puso nila. Puro lang sila turo sa iba na ito, mas makasalanan talaga to.
Hindi to karapat-dapat. Ganyan, di ba? So may mga ganon. So ito pa, madami to Gift without fruit. So ito, madaming naglilingkod sa Panginoon, no? Sobrang talented, dedicated, pero walang fruit. Alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng fruit? Yun yung love, joy, patience, kindness, goodness, faithfulness, meekness or humility and self-control. Diba? Though, minsan kahit isa man lang dun, no? Walang natirang prutas. So, hindi rin yun kinakalugdan din ng Panginoon na may gift ka nga, nagpapatuloy ka, nagsiserve ka, pero wala naman yung pagbabago sa character, di ba? So, dapat ganun yun. Deception yun ng kaaway. So, parang gustong isipin ng kaaway na hindi okay ka kasi nga naglilingkod ka. Every Saturday, Sunday, ganun, active ka sa practice or active ka sa pagtuturo or ganun, pero hindi yun yung basihan, di ba? Kaya kailangan maging careful tayo sa ganyang deception na hindi porket naglilingkod at hindi porket laging nasa church is hindi na tayo nade-deceive. So, bukod pa doon is, ito pa, spiritual manipulation. Madami to no? Ito yung sabi ni Lord. Ito yung sabi ni Lord sa akin, ganyan. Actually, isa to sa pinaka-delikado talaga. Yes, nangungusap si Lord sa bawat isa sa atin dahil mga tupa niya tayo. Pero, hindi lahat ng pangungusap ay galing sa Panginoon. Yes, pwedeng kay Lord yan. Pero pwede ding emosyon mo yan. Or pwede ring galing sa kaaway. Kaya kailangan, alamin mo talaga, kailangan i-test mo siya. Sabi nga sa 1 John 4:1 na, test every spirit. So, hindi pwedeng maniwala ka kaagad. Kailangan itanong mo kung aligned ba to sa word ni Lord? Or nagpo-point back ba to kay God? Or nagko-confirm ba to sa mga spiritual leaders na nakikinig sa Panginoon? May good fruit ba ito? So, kaya kailangan matutunan natin i-identify ito. Lahat na ito na sinabi ko, siniyasat ko rin yung sarili ko at may mga nakikita din ako na sa puso ko rin na maging ako, hindi rin ako exempted sa ganito. Kaya kailangan maging watchful tayo. Hindi man tayo perfect, di ba? Wala naman talagang perfect. Madaming nagkakamali, pero kailangan talagang alam din natin yung mga ganitong bagay, yung deception ng kaaway para hindi tayo mag-fall. Di ba? So yun. Kasi yung eagles ay, matindi yung discernment ng eagles eh. Alam niya kung kaaway or hindi. So, dapat ganun tayo. So, alam natin kung ito ay gawa ng kaaway, panliling lang ng kaaway, or ito ay hindi panliling lang ng kaaway. So, bukod pa doon, eagles perceive the storm coming beforehand. Sige Eagles, ayun. Eagles sense changes in wind and weather early. Before the storm comes, they are ready and know what to do. So, matindi yung nila, alerto sila. So, kahit bago pa dumating yung bagyo, alam na nila na may paparating ng bagyo. Kasi nga, nasisense nila yon sa hangin. So, bago pa dumating yung bagyo, ready na sila. May bagyong paparating at alam na nila kung ano ang dapat gawin. So, ganun sila ka-alerto eh. Kaya nga, di ba tayo, minsan, or may mga times na naririnig ko rin na inaantay muna yung pagsubok bago lumuhod kay Lord, bago humingi ng word kay Lord, di ba?
Pero dapat tularin na natin yung agila na bago pa man dumating yung storm, handa na tayo, nakaposisyon na tayo. Hindi pwedeng kailangan antayin natin sila. Unahan na natin sila. Unahan natin yung mga pagsubok. Magpalakas tayo, magpatatag tayo sa pamamagitan ng prayer at word ni Lord. So, kaya kailangan hindi tayo laging umaasa sa nakikita natin. So, and number 4, they move with wisdom. So, eagles watch before they move. They wait for the perfect timing. So, hindi sila yung kapag nag-move sila, mini-make sure nila na precise yun. Walang sayang sa effort nila. Kaya kailangan nagwa-watch mo na sila na, ito, para makatch ko tong ahas na to, or yung isda na to, kailangan ganito ako aalis. Ganon sila sobrang calculated at precise nila. Nag-wait sila sa perfect timing. So, dapat ganun din tayo na we are wise, no? Hindi tayo ura-urada kung magdesisyon. Kailangan antayin natin si Lord. Antayin natin siya. So, as we walk in the last days, we need to be careful. Kasi, isang decision natin will cause or may lead to eternal regret. So, ayaw natin ng regret, di ba? Ayaw natin na pagsisihan natin sa dulo. So, kaya we need to seek God muna bago magdesisyon. Wait on God muna. Di ba? Kailangan sensitive muna yung tenga natin sa voice ni Lord. Yun yung ibig sabihin ng wisdom. Being one with God in every decisions and actions. So, yun. So, Proverbs 14:12. There is a way that seems right to a man, but its end is the way to death. So, hindi natin mapagkakatiwalaan palagi yung judgment natin bilang tao. Kasi minsan, iniisip natin na, okay na to. Pero hindi natin alam na ang dulo nun is kapahamakan. Kaya sabi sa Proverbs chapter 3, verse 5 to 6, Trust in the Lord with all your heart. Ayun. So, kailangan alerto. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make straight your path. So, we do not lean on our own understanding. Hindi pwedeng lagi tayong manangan sa sarili nating karunungan or kakayahan na umunawa, di ba? So, kaya kailangan i-acknowledge natin si Lord na, Lord, tama ba ito? Ito ba ang kailangan na desisyon? Kailangan ganon. So, sa Isaiah chapter 30, verse 21, And your ears shall hear a word behind you saying, This is the way, walk in it. When you turn to the right, and when you turn to the left. So, kapag tayo yung magtitiwala sa Panginoon, i-acknowledge natin siya, ituturo niya kung saang daan tayo dapat lalakad. So, ito, final conclusion. So, patapos na tayo. To watch does not mean opening our eyes and doing nothing. It is an action word. Actually, nung sinerch ko yung watch, verb yung nakalagay. Ibig sabihin ng verb is action word. So, hindi ka dapat walang ginagawa lang. So, it is a posture of readiness. So, makakatulong yung pagtingin natin para maging ready tayo. Hindi pwedeng
kapag may nakikita tayo na something sa heart natin, na nagko-contaminate sa atin, pumipigil sa atin para maging ready, maging complacent, ganon, di ba? Hindi pwedeng wala tayong gawin. Kaya yun, watch. Kasi sa pamamagitan ng watch, we can prepare. We can be prepared, di ba? So, like eagles, we are called to be prepared on what is about to come. Maaring pagsubok, maaring temptation, maaring deception, at maaring tribulation. Diba? Madaming pwedeng dumating. Pero we must develop extraordinary vision. Kailangan sharp and focus. Kailangan tumingin sa future at tumingin in spirit. Dwelling in God's presence, kailangan lagi tayong nasa presensya ni Lord. Staying alert. So, kailangan alerto tayo sa kung ano yung posibleng mag-contaminate sa puso natin. Alerto tayo kung ito ay galing sa kaaway or galing kay Lord. So, and moving with wisdom and discernment. So, kailangan we move because God moves. So, parang kailangan lagi tayong iisa. Isa yung decision natin kay God. So, ayun lang po. At inanyayahan ko ang bawat isa na tayo ay tumayo. Praise. Sige, sabayan niyo ako sa awiting ito.
surrender to you. All of me with no reservation. It is my joy to yield to you. I just wanna be fully given, fully surrender to you. All of me with no reservation. It is my joy to yield to you. I just wanna be fully given, fully surrender to you. All of me with no reservation. It is my joy to yield to you. It is my joy to yield to you. It is my joy to yield to you. And Lord, I break my heart open. May you find my devotion. Lord, I bring you my worship. I put it at your feet. I put it at your feet. Say greater than my emotion. Not just empty confession. Not just empty confessions. Lord, I bring you my worship. I pour it at your feet. I pour it at your feet. For the last time. Lord, I break my heart open. May you find my devotion. Lord, I bring you my worship. I pour it at your feet. I pour it at your feet. And greater than my emotion, not just empty confession. Not just empty confessions. Lord, I bring you my worship. I pour it at your feet. I pour it at your feet. Hallelujah. Sige po, ngayon. Sige ngayon, isurrender natin sa Panginoon. Nalaman natin ang kanyang mga salita at ito'y dapat isiyasat natin sa ating puso. May mga bagay man tayo na kailangan isuko sa Panginoon. Kailangan nating isuko ito ng buong puso. Kailangan natin itong talikuran, iwanan. Huwag nating hayaan na ito yung bagay na siyang pumigil sa atin para tayo ay maging handa. Ano man ang mga kailangan nating ihingi ng sorry sa Panginoon, naway gamitin natin yung pagkakataong ito para kausapin si Lord. Sige, patuloy tayong makipag-usap sa Panginoon. Hallelujah, Lord God. Yes, O Lord Jesus. May you open our hearts, O Lord God. Na i-repent namin yung mga bagay na ito, Lord. Not just empty Confessions.
Lord, I bring you my worship. I pour it at your feet. I pour it at your feet. Tulungan mo kami maging totoo, Panginoon, God, ang aming puso, Diyos. Lord, I break my Ang aming paglilingkod, ang aming pakikipagrelasyon sa inyo, Panginoon, God. Hindi na ito yung panahon para kami ay maging kumpiyansa, Lord. Kundi ito ang panahon para kami ay dapat naghahanda at seryoso, Diyos. at your feet. Bigyan mo kami ng habag, Panginoon. At your feet. Bigyan mo kami ng habag, Lord. Nakikita mo ang aming buhay, Panginoon, ang nilalaman ng aming puso. Ang aming pamumuhay, Panginoon. May mga bagay na mahirap bitawan, Panginoon. At just empty. Pero bigyan mo kami ng lakas na loob para ibigay ito sa inyo. Lakas na loob para magpatuloy, Panginoon, sa inyo. Lakas na loob para tumayo sa kung ano ang nais mo, Panginoon. Turuan mo kaming mamuhay na ayon sa inyo, Lord God. Madami kaming mga pagkakamali at pagkukulang. Madami kaming mga kahinaan at mga kasalanang paulit-ulit, Panginoon. Patawad, Panginoon, kung hindi man kami tunay, Lord, na nagrepent sa inyo. Kung may mga pagkakataon na binabalik-balikan pa rin namin ang kasalanan na hindi namin ito mabitawan, Panginoon, dahil ito yung komportable, Panginoon. Alisin mo kami sa bagay na iyon, O God. I-deliver mo kami, O Lord. Kayo po ang patuloy, God, na gumabay, Panginoon, God, sa bawat isang naririto, Lord, God. Hindi ko alam kung ano man ang sinuko ng bawat isa, pero Lord, alam ko, Panginoon, na naririnig mo ang lahat ng ito, Panginoon, at hindi ito baliwala sa inyo, God. Kayo ang nakakapatid, Lord, ng aming kakayanan, O God. May you empower everyone with your spirit, O Lord God. Tulungan mo kami, Panginoon God, to say no sa mga bagay na ayaw mo, Lord. Tulungan mo maging isa ang aming puso at isip sa inyo, Panginoon. Tulungan mo kami, God, na mamuhay kami ng may kapanalan, kaayusan sa iyong harapan, Panginoon. Hindi lang sa harap ng leader, hindi lang sa harap ng aming mga kapatid, Panginoon. Kundi, Lord, sa mismong harapan mo, Panginoon God, hindi namin kailangan i-please ang ibang tao, God. Kayo ang nakakaalam ng lahat, Lord, kaya tulungan mo kami, turuan mo kami kung paano kami mamuhay, Panginoon, sa mundong ito. Alam ko madaming temptation, madami pang mga pagsubok, Panginoon. Pero mahabag ka, bigyan mo kami ng biyayang, Panginoon, God, habag, Lord. Grasya, Panginoon, na nagmumula sa inyo, God. Kayo po patuloy, God, na gumabay sa bawat isang naririto, Lord. Alam ko, Panginoon, God, na nagagalak ka, na nakikita mo yung mga anak ko, God, na sumusuko sa inyo, Lord. Kayo ang patuloy, Panginoon, God, na gumabay sa bawat isa, maging sentro, Panginoon, ng aming buhay, O God. Hindi kami ang dapat masunod, Lord, dahil kapag kami ang laging nasusunod, kami ay magkakamali at maliligaw, Panginoon. Tulungan mo ang bawat isa na marinig ka clearly, Lord. Help us to discern, God, kung ano yung galing sa inyo. I-sharpen nyo, God, yung discernment namin, O God. Huwag mo kami hayaan, God, na kami ay mahulog sa deception ng kaaway, Lord God. Tulungan mo kami to stand in faith, Lord. Tulungan mo kami, God, sa season ng preparation na ito. Makita mo ang aming katapatan. At kung dumating man, Panginoon, God, ang panahon, Lord, na kami man ay manghina, God, lagi mo kaming i-remind, Lord, na kami ay manatili sa iyong presensya, sapagkat ang iyong presensya ang magbibigay sa amin ng kalakasan, Panginoon, God. Kayo na pong bahala, Panginoon, sa amin, O Lord. Tulungan mo kami, Panginoon, na hindi kami, God, maging hypocrite, Lord. Hindi kami maging worldly, Lord God. Alisin mo yung bagay na iyon, Panginoon, God. Alisin mo, Panginoon. Tulungan mo kami at turuan mo kami araw-araw, Lord. Hallelujah, God. Patuloy kang manatili sa aming puso, God. Not just empty Yes, O Lord Jesus.
We bring you our worship, our pure worship, O Lord. Kayo na po ang bahala, Panginoon God, sa bawat isa sa amin, Panginoon God. We entrust everything in your hands, Lord. Ano man, Panginoon, ang aming narinig, O God, sa umagang ito, itanim niyo po ito sa pinakamatabang parte ng aming puso, na hindi po ito masasayang, Panginoon, hindi ito mabaliwala, O God. Turuan mo kami na madatnan niyo po kaming handa, Panginoon God, sa pagkakataon na yon, Lord. Tulungan mo kami, God. Maging katulad kami ng isang agila, Lord. Tulungan mo kami maging wais, O God, na maging mas wais pa kami sa kaaway, Lord. Kayong bahala, Panginoon God, sa lahat ng ito, Panginoon God. I-entrust na namin sa inyo ang lahat na ito, Panginoon God. In Jesus' name we pray, Amen.